talakayin natin ngayon sa video ito kung ano-ano ba yung mga OLA o mga lending company na nag-home visit talaga o mga posibleng pumunta sa inyo. At kung paano nga ba ang sistema nila, kung bakit kayo pupuntahan at paano kayo pupuntahan. Para maliwanagan kayo, no? Pero wag kayong matatakot kung sakasakali masasabihan kayo, matitext kayo, mamimessage kayo na kayo ay pupuntahan ng isang lending agent. Alright, welcome back mga kadyani. Magandang gabi po sa inyo lahat at welcome na naman po sa isang bagong video natin. Pero bago po ang lahat, maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, sa intro pa lang, pag-usapan natin yung mga OLA at mga lending company na nagpupunta o mga posible magpunta sa bahay ninyo. At lilinawin ko lang po sa inyo na hindi po lahat ng OLA ay nagpupunta o yung mga ibang lending company ay nagpupunta talaga sa bahay. Depende po yan sa kung magkano yung utang ninyo, kung kaya bang pumunta ng agent, sa inyong mga location, at sa kung paanong proseso kayo padadalhan ng mga field officers nila. At kung ano ni mga OLA na nagpupunta at mga bagong OLA, ay hindi mga bagong OLA, yung mga OLA na nadagdag na ngayon ay nababalitaan ko na nagpupunta na rin sa mga bahay-bahay. Okay? Sige, simulan natin dito sa pinakasikat na talagang nagpupunta sa bahay-bahay. Itong si Digido. Itong si Digido, dito lang kasi ang opisina yan sa may Cubao. Dito po yan sa Quezon City. Ngayon, itong si Digido, ang kadalasang pinupuntahan lang po nito ay NCR. At saka yung mga malalapit na lugar like Rizal, Bulacan, may nabalitaan ako sa Cavite at Batangas. Okay medyo yung mga kaya talaga kaya na ng gastos. At kung medyo malaki nga yung utang ninyo, maaari kayong puntahan. Posible kayong puntahan. Pero hindi ko sinasabing agad-agad kayong pupuntahan. Posible kayong puntahan. Kasi ako naranasan ko ng puntahan na po niyan. Okay, napuntahan na kami niyan. Kaya legit na nagpupuntahan kasi Valenzuela lang kami, kaya puntahan kami, okay? Pero yung utang na yun, kasi kaya kami napuntahan, ay tingin ko ay dahil wala pa siyang hulog kahit isa sa halagang 4,000. Okay malinaw. Sumunod itong si OLP at si Peso Ready. Ito ang balita ko rito, nagpupunta siya, hindi mismong yung mga agent o yung mga empleyado ng OLP at Peso Ready. Ang balita ko nagpupunta rito, ang ginagawa nila ay kumukuha ng third party collection agency na kung saan karamihan o kadalasan ginagamit nila dyan ay yung jade at yung garnet. Yun ang madalas ko nababalita na pumupunta sa mga bahay. Pero mostly ang nababalitaan ko NCR at dito sa part ng Bulacan. O kaya yan lang po yung kadalasan na pupuntahan ng dalawang OLA na yan, yung OLP at saka yung Peso Ready. Yung po. Tapos si Cash Express. Isa rin. Ganun din po. Same status din po sila nung dalawa na yon. Then, sino pa ba? Home Credit po. Talagang pumupunta po yan. Lending company at online lending company po yan. O online lending apps o platform. Nationwide po yan nagpupunta. Kahit saan po kasi lahat po yan may mga branch at office sila sa ating bansa. Siyempre. Tapos, sumunod ngayon may nababalitaan ako, Skyro. Yung parang ano rin siya, parang home credit, buy now, pay later. Din po ang style nila. Kasi may mga nakikita ako sa mga OLA Victims Community Group na napupuntahan daw po yung iba. Mostly dito rin sa NCR. Okay? Yung Skyro. Sumunod yung ACOM. Last year pa yan, talagang alam ko, nababalitan ko, nagpupunta talaga raw yan by NCR din. Okay Tapos si Casyalo. Balita ko rin, nagpupunta rin yan. By NCR lang din. And nearby areas, balita ko. And then si, pangalan dito isa, si Cashmart. Nakita ko rin yan last December lang na may napuntahan yung Cashmart na lending na yan. Tapos yung Ion, yung Ion na lending company yung ano po, yung parehas din po ni Home Credit na buy now, pay later. Pero balita ko sa kanila, nag-stop daw sila ng pautang. Cash loan. Parang may binabago yata sila. Kaya ang alam ko, sila ngayon ay puro mga pare loan na lang. Wala po silang pautang ngayon. Maliban na lang sa mga gadget
at appliances. Yun lang po ang ginagawa nilang. Pero nagpupunta po yan by using the third party collection agency din. Katulad ng nangyari sa akin, may pinapunta silang third party collection agents. Okay? Para malinawagan ko yan, NCR din po. Pero ewan ko sa Visayas Mindanao, kung nagpupunta yung iyon. O nga pala, si Digido, may nag-message sa akin, no? Si Digido, dito lang po yan, ha? Visayas Mindanao, hindi yan nagpupunta. Pero nung last year, itong 2023 ato, 2024, may nabalitaan ako na meron silang mga field agents na work from home sa mga probinsya. Pero ilang beses ko lang nakita yon na meron silang empleyado na nasa probinsya. Kumbaga parang dito yung office sa Cubao pero kinokontak lang nila yung mga empleyado nila sa ibang lugar. Like sa Cebu, may 2 beses ko nabalitaan pero hindi na naulit yon. Siguro may empleyado nga talaga sila rito sa Visayas pero hindi naman madalas yan. Talagang as in, hindi naman nagpupunta ng as in yung katulad dito sa NCR na talaga pupuntahan ka kapag malaki na yung utang mo o hindi ka nakapagbayad ng utang mo. Okay? Lilinawin ko lang ha. Mas pupuntahan nila pag taga NCR po kayo o Metro Manila. And then ito, may na dadagdag po din sa ating list ng mga OLA na nag-home visit, si Bilis. Yan po, meron na po akong nabalitaan na ilan na talaga at nakita ko sa OLA Victims Community, nagpupunta po talaga sila ngayon, nababalitaan ko na siguro dahil sa dami na rin ang hindi nakakapagbayad na ngayon dahil nga, siyempre medyo mahirap ang buhay, itindihan nila at saka okay naman napuntahan kayo ng mga ganitong klase ng OLA na Bill is. Pero ito kasi madaling kausap kapag kayo settle nyo naman na maayos kahit sa email lang. Siguro ganun dahilan. Siguro di lang nakikipag-communicate o maaring kailangan talagang puntahan at bigyan ng pakiusapan yung nagkaroon ng utang. And then ito, may nabalitaan din ako. Ito lang recently lang, December at January, meron raw home visit si Juan Han. Dito rin sa NCR. Hindi ko pa sure kung sa ibang lugar ay pumupunta rin sila. Okay? So yun. Ngayon, naalaman nyo na, binanggit ko na isa-isa. Yung mga hindi ko nabanggit, wag nyo nang asahan na pupunta. Okay pinaliwanag ko lang sa inyo. Kasi minsan may magtatanong niya, si ganito, si ganyan, pupunta ba? Hindi ko nga binanggit, kaya nga hindi ko binanggit dahil hindi naman nagpupunta o posibleng puntahan kayo. Intindihin nyo maigi ang bawat video na ginagawa ko para naintindihan nyo yung mga sinasabi ko sa mga video. Kaya nga ini-explain ko na po sa inyo kasi minsan mahina yung ibang comprehension na nanonood kahit binanggit ko na yung mga nagpupunta, magtatanong pa rin kung nagpupunta pa ngayon o hindi, di ba? Sinabi ko na yung mga abusadong OLA na nanghaharas talaga like moka pera mo, okay peso, mga hindi na pupunta yan lilinawin ko yung mga abusadong OLA na nanghaharas at may mga issue talaga, hindi yan nagpupunta sa bahay. Pero ngayon kung sakasakali mapuntahan man kayo, ang gawin nyo lang po ay, at kung natsempohan kayo na kayo ay nasa bahay ninyo, kuha ninyo o kunin nyo lang ang impormasyon ng tao, ng agent, kunin nyo yung kanyang mga ID, kung meron siyang dalang statement of account, tapos alamin nyo kung gaano ba katagal pa ang tangatang ng extension ng inyong utang para mabayaran nyo. Pag-usapin nyo na lang kung kayo nandyan at natsempohan kayo. Pero pag hindi naman kasi kayo natitsempuhan ng mga nagpapadala ng mga field agent dyan sa bahay ninyo, nag-iiwan sila ng mga demand letter. Ngayon, yung demand letter na yan, kung maayos naman, walang nakasulat na mga harassment like sasampahan ka ng estapa, sasampahan ka ng criminal case, dadali ka agad sa prosecutor, dadala ka agad sa korte, hindi demand letter yun. Pananakot letter yun, sabi nga ni kaibigan natin ni Boss Ray, no? Pagka ganon, hindi totoong demand letter. Pero kasi nung nabasa ko naman yung demand letter nung sa Digido tsaka yung nagpunta sa akin, wala naman ganun. Basta nakasulat lang doon yung utang ko, kung gaano nakalaki, kung gaano dapat kong bayaran, at kung hanggang kailan ako binibigyan ng extension para mabayaran ko yung aking utang doon sa OLA at saka doon sa lending company, okay? Para maliwanagan lang kayo, Huwag nyo hamunin ng suntukan, huwag nyo awayin. Taong pumunta naman yun, nakikipag-usap para ma-settle ka. Parang ano lang yan Huwag tayong galit pag tayo sinisingil. Meron kasi nakakita ko sa TikTok na pag may pumunta raw sa bahay niya, gagawin daw niya pataba sa lupa. Bastos naman yun. Naniningil na, yan lang yung literal, yan ang ayaw ko. Yung, ikaw na may utang, ikaw pa galit.
Ako kasi pag pumunta sa bahay, siyempre, okay, kakausapin ko, tao pumunta eh. Diba? Pamimeriendahin ko pa, kung matiyempohan nandun ako. At para ma-settle ko na maayos. At least, nagkaroon kami ng usapan na ganito, ganyan, kung pwede bang bayaran ng installment at pwede bang bayaran ng buo. At kung papayag sila, ang kaya ko lang na bayaran buwan-buwan, iyon, magkaintindihan kami. Hindi po ba? Mas maayos na ang pakiusapan, mas maganda, mas matatapos yung problema. Kaysa naman magyayabang tayo na tatakutin mo pa yung agent, nangungutang ka kasi di ka marunong magbayad. Ayoko naman sa mga ganong tao. Okay? So sana naliwanagan kayo, sana nabigyan ko kayo ng ideya para hindi kayo masyadong kabahan kapag pinupuntahan kayo o kung mapupuntahan kayo ng mga OLA na yan o ng mga lending company. So yun, sana nakatulong ang video ito. Paki-follow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Maraming pong salamat. Sarang hamnida po.